The upper chamber becomes a formal impeachment court on July 6 for the trial of Vice President Sara Duterte. Mobile journalist Merimon Reyes tells us more. Merimon, are the senator judges ready? Diego, so far ready pero hindi rin daw madaling magsalita ng tapos na or in totality. Kanina kasi nag-hold ng all senators caucus ang Senado pero 10 out of 24 senators na nga nakita nating present. 8 from the majority, 2 from the minority. Si Senator Robin Padilla pati si Senator Loren Legarda. So far, ang nagsalita pa lang sa mga tinry natin makakuha ng panayam was Senator Erwin Tulfo at ang sinabi lahat daw na napag-usapan so far ay impeachment lang. Siya personally, tuloy-tuloy yung preparations niya, binibrief daw siya ng legal team niya, pero iba pa rin daw talaga kapag ka nandoon na sa trial proper. So they're taking it one day at a time. Okay. Diego. Siyempre, Merimon, yung isang popular issue approaching the impeachment trial, yung presiding officer, no? May natutunugan ka ba about Senator Cheese Escudero or Senate President Gatchalian? Diego, sabi kasi last time ni Senate President Sherwin Gatchalian, yung pagpapatawag ng all senators caucus before the impeachment trial para mapag-usapan yung logistics, security measures, yung scheduling, and possibly other matters na may kinalaman dito. Kasama na dyan kung sino yung presiding officer. Pero simula kanina, bago mag-start yung caucus, ang sinabi lang ni Senator Erwin, nakadepende na raw talaga yan sa mapag-uusapan ng lahat ng mga senador. Pero even sa pagtatapos ng caucus nila, wala silang nabanggit. Ang huling info lang na meron tayo, sabi ni SP Gatchalian, so far, siya raw ang magpe-presiding officer. Pero ang sabi naman ni Impeachment Clerk of Court, Secretary Ray Bantug, si SP ang magpe-preside pero kung meron ng mapapag-usapan at didesisyonan na ipapalit as presiding officer, during the trial proper na raw yun mangyayari. Kumbaga magiging part siya ng order of business nila. Diego. All right, baka you can walk us through a little, no? Parang refresher lang. No? On Monday, does the Senate need to officially convene as an impeachment court again? And kailangan ba ulit mag-take ng oath or automatic na ito? Diego, last time kasi nag-take na ng oath itong senator judges except si, so far lahat naman sila nakapag-take din ng kanilang mga oath. Ang wala kasi ngayon at present, sila Senator Bato de la Rosa, sila Senator Jinggoy Estrada. So yung limitations lang so far is yung sa attendance nila. Pero ang nasabi kasi last time, nakapag-take naman na raw ng oath itong mga senador at senator judges. So far, wala naman ng kailangang antabayanan. Pwera na lang sa case si Senator Bato na since nag-convene ng unang pagkakataon itong Senado sa impeachment court hanggang sa ngayon, hindi naman na siya or so far wala pang kailangang habulin sa pagtitake ng oath niya as senator judge. Okay. Diego. Of course, ang isa pang question dito, Merimon, no? Will they discuss at the very least, kasi alam ko may stand na si SP Gatchalian dito, but at the very least, will they discuss the voting threshold to be discussed at least before or after they convene as a court? Diego, ang sabi kasi ni SP last time, iba raw ang usapan ng pagbibilang ng mga senador para makapag-constitute ng quorum, iba raw ang pagbibilang ng mga senador para mag-verdict sila tungkol sa impeachment. As far as the Constitution is concerned, daw 2/3 pa rin ang kinakailangan out of 24 senators para makapag-impeach talaga yung pagdating doon sa botohan. Yes. Pero may iba kasing schools of thought plus yung kinocall din from the House prosecution na ibaba na rin daw yung, kumbaga yung threshold pagdating doon sa 2/3. Kumbaga active and present senator judges ang tinitignan nila dito. Lahat naman daw yan ay mapapag-usapan. Pero so far from the caucus held earlier, wala pa tayong info kung nagkaroon na rin ba sila ng call dito. Kaya ang sinasabi nga ni Senator Erwin kanina bago mag-start yung caucus, sana raw lahat ng mga kasama nila, especially from the minority, ang pumunta sa caucus para raw they are on the same page, lalong-lalo na sa iba't ibang usapin na may kinalaman sa impeachment. Well, Diego. Merimon, the reason why I bring this up, no, is because si Senator Jinggoy, of course, is now detained. No? Senator Bato is nowhere to be found. Ang term nga dito is beyond justiciable reach. Senator Marcoleta, kanina na-file na yung plunder case niya at ang sabi nila, since plunder nito, parang automatic dito, most likely suspension of function as a senator. So, pinag-uusapan rin ba ito ng Senate na if this happens, -3 sila, ano ang gagawin nila? Kanina sabi ni Senator Erwin, wala raw silang napag-usapan tungkol sa ibang mga senador. That includes yung case sa Senator Marcoleta. Pero
From the majority side, meron kasing hypothetical question si Senator Ping Lacson even weeks ago Yes, oo. na what if nga daw around 9 or may basta more senators daw ang magkakaroon ng limitation sa kanilang gagampanin bilang senador and senator judge. Ang hypothetical question pa dyan ni Senator Ping, kailangan pa kaya pakakailanganin raw ng intervention ng korte, magre-request daw ng leave of court. Kuwari sa case daw ni Senator Jinggoy, i-escort daw siya para makapag-participate sa impeachment trial proceedings. So lahat ng mga yung kumbaga open question pa siya as of now. And ang sabi naman kanina sa caucus, ang pinag-usapan lang talaga is yung impeachment trial proper. Okay, Diego. alam mo, Meriwan, kasi ang daming interested sa mangyayari sa impeachment trial kasi it's been a long time since we had our last impeachment. Tapos sitting vice president pa. Ang tanong dito, those who want to witness or watch the impeachment trial, ano ang mga security protocol that they have to keep in mind, di ba? Kasi pwede ka bang dumiretso na lang, tapos pipila ka na lang, tapos hindi ka pasok sa count, sa 150, uwi ka na lang? Can you pre-book at least online? Paano ang protocol dito? Diego, ngayon kasi online na, kumbaga modern compared dati na parang may paghihintay, pagpipila sa concert, kumbaga yung sa ticket. Yes. Pero ngayon, yung actually ang in-announce na 61 slots na lang daw ang ibibigay or seats Okay. sa gallery, sa plenary hall para sa mga gusto manood from the public. And ang mangyayari dito, may pinopost sila na link na pwedeng matingnan din sa social media account ng Senate of the Philippines, even sa website nila. And a day before ng trial day, bubukas yun, around 2 p.m. ang huling nakita nating info, and yung first come first serve siya. So pipiliin doon yung araw na gustong puntahan, and then i-upload yung ID, ilalagay yung verification details, personal information, pero nakadepende yan sa system kung sino ang makakapasok. Kumbaga, ma-generate nila yung order kung sino ang nakakuha sa first come first serve basis. So pag nakuha yun, may ma-generate na QR code, yun yung ipepresent kapag kapupunta na sa Senate premises. Okay. Doon sa may gate, even sa pagpasok na ng Senate building. And nakita din natin kanina yung presence ng PNP kasama ang Office of the Sergeant at Arms na nagre-rounds na sa loob at labas ng Senado para rin sa comprehensive security protocols and measures. Kasi as of now, hindi rin pa nawawala yung heightened security alert ng Senado. Okay. Diego. So para malinaw, before I let you go, no, starting Sunday, correct? Sunday, mag-attempt na kayo mag-book and own for the first impeachment day, which is July 6, 61 slots na lang. Only for the first day, Sa lahat ng mga araw. Kumbaga yun na yung accommodation na talaga So for for the moving public, forward, 61 seats. So for moving forward, hindi na 150, it's just 61 na lang. Hindi na. Yung huli kasing sinabi ni SP, 150 raw ang accommodation Bakit 61, nila. Pero Merimon? ngayon, yung seats ay 61 na lang daw from the public. And even sa pag-setup lang din natin, plus yung mga kasama rin natin sa press, iba rin talaga. Nararamdaman natin yung sinasabi ni SP na masikip daw, Yes. maliit talaga ang space sa Senado. So they're just making do sa kung ano ang meron on the logistics side. Saan napunta yung remaining 90 plus? Well, kasi around 340, 70 yung seats kasi sa loob lang plenary hall. And nakahati siya sa House Prosecution, sa defense team, sa staff ng Senate, sa media. So, medyo kailangan talaga nilang mag-allocate enough para ma-accommodate ang lahat. All right. Thank you for that report, mobile journalist Mary Monreyes.